Mayroon ka bang alagang pusa? O isa ka ba sa mga taong mahilig mag-alaga ng pusa? At alam mo ba na ang pusa at ang mga kaakibat na kilos nito ay may tsansang magdadala sa iyo patungo sa kasaganaan? Alamin sa videong ito ang mga kakaibang kilos ng ating mga alagang pusa at ang mga ibig sabihin nito upang matukoy natin kung swerte o malas ba ang pinapahiwatig nito sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon po ay magbabahagi ako ng video tungkol sa iba't ibang kilos o behavior ng pusa natin na swerte pala. Ito po ay part 2 ng ating video tungkol sa swerteng dala ng pusa at kapag hindi nyo pa po napanood ang part 1, nandito lamang po sa ating YouTube channel. At panoorin nyo lamang po ito. Kapag bago pa lamang po kayo sa ating channel ay huwag sana ninyong kalimutan na mag-like at subscribe at mag-comment na rin po sa inyong mga katanungan. Kung isa ka sa mga taong mahilig mag-alaga ng pusa, dapat ay alam mo ang mga kilos na kanilang ginagawa dahil ang iba ay tiyak magdadala ng swerte sa ating buhay, kaya narito ang mga bagay na ito. Una, ang palaging paggala ng pusa. Ang ating mga alagang pusa ay likas silang mahilig makipagsapalaran, katulad ng ibang hayop. Ngunit sa ibang paniniwala, lalo na sa feng shui, ang pusa ay itinuturing na may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya at magdala ng kasaganaan. Ngunit kung ito ay palaging gumagala at hindi madalas sa bahay, maaring mawala o mahina ang daloy ng positibong enerhiya sa tahanan. Kapag ang pusa ay madalas lumalabas, parang kasama nitong inilalabas ang swerte o kayamanan ng pamilya. At sinasabi rin na ang paggala ng pusa ay isang senyales ng paparating na kawalan o problema sa pananalapi. Sa ilang superstitions o paniniwala naman, kapag ang pusa ay biglang nawala o hindi na bumalik, ito ay maaaring senyales ng paparating na sakuna, malas o pagkawala sa pamilya. Ang pagkawala ng isang alagang pusa ay minsan iniisip na nagdadala ng bad luck. Kung naniniwala ka sa mga ganitong paniniwala, narito ang ilang hakbang upang mabalanse ang enerhiya sa iyong tahanan. Una ay siguruhing malinis at maaliwalas ang bahay. Ang maayos na tahanan ay nagpapalakas ng positibong enerhiya. Pangalawa ay maglagay ng lucky charms, katulad ng Manikineko o yung Japanese Lucky Cat o iba pang pampaswerte na may kaugnayan sa feng shui. Pangatlo ay gawing mas kaaya-aya ang bahay para sa pusa. Magbigay ng mas maraming laruan, pagkain at komportableng lugar upang mabawasan ang kagustuhan nitong gumala. Pangalawa ay ang paglalambing ng iyong pusa, lalo na ang pag-akyat nito sa iyong balikat. Maaring ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng pusa sa iyo at pangangailangan ng atensyon. Ngunit mayroon ding paniniwala tungkol sa kilos nito. May dalang swerte ba ito? Sa iba't ibang kultura at paniniwala, ang pusa na mahilig maglambing o sumampa sa balikat ay maaaring ituring na maswerte. Kapag ito ay nasa iyong balikat, maaaring nangangahulugan na nililinis nito ang iyong enerhiya at nagbibigay ito ng proteksyon sa iyo, na maaaring nagdadala ng kasaganahan at proteksyon. Kung palagi siyang nasa iyong balikat, maaaring ipinapakita niyang siya ang iyong bantay laban sa anumang negatibong enerhiya o masasamang intensyon ng iba. At maaaring ibig sabihin ay may malakas kayong koneksyon sa enerhiya o espiritual na mundo. Ang pag-akyat ng ating alagang pusa sa ating mga balikat ay hindi itinuturing na isang masamang bagay. Kung gusto mong panatilihin ang ganitong ugali, siguraduhin lang na komportable at ligtas siya habang nasa iyong balikat. Kung naniniwala ka sa swerte, maari mong ituring ito bilang isang magandang palatandaan ng swerte at proteksyon. Kung minsan ay hindi ka komportable sa kanyang pag-akyat,
maaari mo siyang sanay na dahan-dahang bumaba gamit ang treats o positive reinforcement. Pangatlo ay kapag ang ating mga pusa ay palaging nagdudumi sa ating mga kusina, lalo na sa abuhan ng dirty kitchen. May ilang dahilan kung bakit ang iyong pusa ay mahilig dumumi sa abuhan, lutuan o kalan, kasi ganito din yung behavior ng aming pusa. Kung ang abuhan ay may natitirang abo o lupa, maaring nakikita ito ng iyong pusa bilang isang natural na litter box. Ang mga pusa ay instinctively naghahanap ng malalambot na lugar upang ilibing ang kanilang dumi. Ang abo rin po ay maaaring may amoy na gusto ang pusa, lalo na kung ito ay mula sa kahoy o uling. Ang mga pusa ay may matinding pang-amoy, at kung sa tingin nila ay hindi mabaho ang lugar, maaaring piliin nilang dumumi roon. Swerte ba ang pusang dumudumi sa abuhan? Sa ilang paniniwala, may iba't ibang interpretasyon dito. Sinasabing ang dumi ng pusa ay nagdadala ng swerte sa pananalapi dahil ito ay simbolo ng pag-aalis ng negatibong enerhiya. Sa feng shui, ang apoy ay sumisimbolo sa kasaganaan, kaya maaaring ituring ito bilang palatandaan na may paparating na pera o oportunidad. Pang-apat na behavior ay kapag palaging iniinom ng ating alagang pusa ang tubig sa altar. Kung napapansin mong iniinom ng iyong pusa ang tubig sa altar, maaring may ilang praktikal at espiritual na dahilan ito. Ang tubig sa altar ay madalas na sariwa at hindi madalas nagagalaw, kaya maaring mas gusto ito ng pusa kumpara sa tubig sa kanyang inuman. Lalo na kapag ang tubig ay nasa baso o lalagyan na hindi madaling naiinitan, kaya mas malamig ito kaysa sa tubig sa kanyang inuman. Ang pusa na umiinom ng tubig sa altar ay maaaring may espiritual na kahulugan. May paniniwala ng pusa ay may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya. Ang pag-inom niya ng tubig sa altar ay maaaring nangangahulugan ng pagsipsip o paglilinis ng anumang hindi magandang enerhiya sa paligid. Sa ilang espiritual na paniniwala, ang pusa ay isang tagapagpangalaga ng tahanan. Ang kanyang kilos ay maaaring isang paraan ng paggabay sa may-ari. May naniniwala rin na ang mga pusa ay sensitibo sa presensya ng espiritu. Ang kanyang pag-inom sa altar ay maaaring tanda na may positibong enerhiya o gabay sa bahay. Kung naniniwala ka sa espiritual na kahulugan ng kilos ng inyong pusa, maaaring ito ay isang palatandaan ng proteksyon o mensahe mula sa espiritu. Panglima ay ang pagtabi ng pusa sa ating pagtulog. Ang pagtabi ng pusa sa pagtulog ay may maraming posibleng dahilan, mula sa natural na ugali nito hanggang sa espiritual o simbolikong kahulugan. Ang mga pusa ay likas na maingat at hindi madaling magtiwala. Kapag ito ay natutulog sa tabi mo, ibig sabihin ay pakiramdam niya ay ligtas siya sa iyong presensya. Isa itong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at matibay na koneksyon sa iyo bilang kanyang tagapag-alaga. Ang katawan ng tao ay mainit, kaya gusto ng pusa na sumiksik malapit sa iyo, lalo na kapag malamig ang panahon. Maaring pinipili niya ang iyong tabi bilang pinakakomportableng lugar sa bahay. Sa ilang paniniwala, ang pusa ay may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya sa paligid. Kapag natutulog siya malapit sa iyo, maaring tinutulungan kaniyang mawala ang stress o pagod. Ang pusa ay tinuturing na espiritual na tagapagpangalaga. Kapag natutulog siya sa tabi mo, maaring pinoprotektahan kaniya mula sa masasamang enerhiya o masasamang panaginip. Ang pusang tumatabi sa may-ari ay itinuturing na nagbibigay rin ng swerte sa buhay at pinansyal na aspeto. Ang mga pusa natin ay may natural na healing energy, kaya kapag natutulog siya malapit sa iyo, maaring tinutulungan kang gumaling mula sa stress, sakit o pagod. Pang-anim ay ang pwesto na palaging nakahiga o nakatambay ang iyong pusa.
Ang mga pusa natin ay kadalasang naghahanap ng mga pwesto o lugar kung saan sila ay magiging komportable. At sa lugar na iyon, sinasabing doon ay tiyak maganda ang daloy ng good luck energy. At sa parteng hinihigaan o tinatambayan ng iyong pusa, maglagay ka roon ng bagay na sumisimbolo ng swerte at kasaganaan, katulad ng isang pampaswerte o barya, dahil sa pwestong iyon dadaloy ang good luck energy. Ang mga pusa natin ay sinasabing mga wealth activator. Kaya kung saan palaging nakatambay ang iyong pusa, doon ka maglagay ng iyong mga pampaswerte. Dahil sa spot na iyon, malakas ang good luck energy. At pangpito ay ang pagkakaroon ng buntis na pusa. Sa maraming kultura at paniniwala, ang pagkakaroon ng pusa, lalo na kung ito ay buntis, ay madalas itinuturing na swerte dahil ito ay simbolo ng kasaganaan at fertility. Ang buntis na pusa ay sumisimbolo ng pagpaparami at kasaganaan sa buhay. Ang pagdami ng alagang hayop ay sinyales ng magandang biyaya at swerte sa tahanan. Ang buntis na pusa ay maaring magdala ng mas matinding proteksyon dahil siya ay nagpaparami na sumisimbolo sa paglago at pag-unlad ng pamilya. Sa kabila ng iba't ibang paniniwala tungkol sa mga kilos ng pusa, ang tunay na kahulugan ng swerte ay nasa ating pananaw at pananampalataya. Ang mga pusa ay itinuturing na may dalang positibong enerhiya sa ilang kultura. Ngunit higit sa anumang paniniwala, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng positibong pag-iisip sa araw-araw. Ang pagiging positibo ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at nagdadala ng mabuting enerhiya sa ating buhay. Kasabay nito, ang pananalangin at pananalig sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng tunay na lakas at gabay sa anumang hamon ng buhay. Ano man ang dala ng mga kilos ng ating mga alagang pusa, mahalaga pa rin ang ating sariling pananampalataya, sipag at mabuting kalooban sa paglikha ng ating kapalaran. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa paksang ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.